Magandang oras mga kababayan, mga katiyats, mga ka-good news. Well, ito na yung rason kung bakit ang bigas ay hindi bumaba hanggang 20 to 30 pesos ang bawat kilo. Nasabi ni PBBM na pababain niya ang presyo ng bigas. Bumaba na pala yan eh. Doon sa wholesaler at sa budiga ng NFA ay nasa 25 pesos lang ang per kilo niyan. So ito yung presyo, 25 to 27 pesos lang ang wholesale ay 25 per kilo ng rice. Ito ay sa province of Abra sa Benguet. 27 kapag retail na. Dapat may dapat susundin tong retail price ng mga retailer. Paanong hindi yan masunod? Ang bumibili kasi diyan sa NFA, nariyan ang sindikato sa NFA kasi hindi nila binibigay na retail price, hino-wholesale nila, kaya ang bumibili diyan mga negosyante, mga negosyanteng inchik. Nandiyan na naman ang inchik. Kaya pala nagmamahal ang bigas dahil sa mga inchik na yan na nag-wholesale diyan eh. Binibili yan buong budiga ng mga inchik tapos tinatago nilang bigas, hino-hold. Kaya paglabas instead na 27 lang, ibibenta nila yan sa mga retailer sa palengke ng times 2 na yan. So magiging 50 na, 50 plus ang presyo. Galing yan sa middleman ha. So ang retailer ngayon, binili niya ng 54, galing sa middleman, mahal na. Instead na 27. Ngayon mag-add or magdagdag naman ang retailer ng kanyang profit. So ang 54 plus 4 ay magiging 58 or 60 pesos per kilo. So kaya nagiging 60 pesos per kilo dahil sa middleman. At ang mga middleman na yan ay mga inchik. Hayop na mga inchik yan, kaya nagmahal ang bigas natin eh. Naging times 2 ang presyo. Instead na 25 galing mismo sa budiga ng NFA ay nagiging 50 to 60 pesos na per kilo sa palengke. Well, bakit nagaganon? Atin muna panoorin ang bidyong ito. Ito ay isang Congress hearing at ang nakaupo dito na pinupuntirya ng tanong ng isang congresswoman ay taga Department of Agriculture. Kaya ito ang video atin panoorin. And Mr. Chair, may we appeal to the DA family to be noisier? Kasi hindi pwedeng hindi nyo sinasabi yung katotohanan na nagkakaproblema kayo and we end up blaming each other. The reason why we keep on asking this, kasi kailangan kasi makita ng taong bayan na seryoso kayo na ipababa natin ang presyo ng bigas by not tolerating the apparent collusion that is happening among the middlemen. Kanina, klarong-klaro na sinabi ng ating mga wholesalers before our secretary, your boss, Secretary Kiko Laurel, lahat sila, hindi isa, hindi dalawa, lahat sila na nandun sa intercity. Pare-pareho sila ng sinabi. And we even have the list of prices that they were selling to retailers and middlemen. At ang sinasabi nila, ang presyo nila ay nasa 38 to 40 kilos and even 45 per kilo. So ang ibig natin sabihin dito, Mr. Chair, kapag hindi natin nakikita yung political will, hindi matatakot yung ating mga nagsasabuatan sa baba. So to reiterate, we have here a great economist and a former president who also led this country and who understands the demand for rice and the pricing of rice. At meron ding mga ginawa nung kapanahonan ni Ma'am, kaya nakita naman natin yung paglaro ng presyo ng bigas. So we go back. When the NFA was barred from selling through NFA rice retailers in the public market, can you say that somehow the greatest contributor to increase in the cost of price is the apparent collusion among middlemen, resulting to a lower price among the wholesalers but a very big increase in price sa retailer?
To quote Mr. Chair, ang sinasabi kanina ng mga wholesalers, hindi namin maintindihan kung ano ang nangyayari. Kasi ang bentahan namin ay nasa 38 hanggang 48 pesos. Maximum na yan, glutinous rice na yan. Pero nabibenta siya sa merkado at 60 pesos. Ito, ang problema diyan, bakit barred ang NFA? Bakit barred ang National Food Authority na mag-retail at magbenta sa mga retailer? Yan ang baguhin na batas. Kailangan galing mismo sa NFA ay meron silang retail store mismo na doon tayo bibili ng sinasabing 20 pesos lang per kilo. Kasi ang nag-wholesale niyan ay mga negosyante na mga inchik na Kaya nandiyan na naman yung mga inchik na yan, waka nga, wapilo ng mga inchik yan. Bakit nandiyan na naman yan? Sila yung nagpataas ng ng presyo niyan. Ngayon, sabi ng mga wholesaler, hindi yun yung taga-NFA. Kasi sa NFA, 27 lang ang per kilo ng bigas. Dito sa ibang wholesaler ay nasa 38 to 40. Ngayon, bakit na-barred? Yun ang tanong Bakit parang nabawal sa palengke ang NFA retailer, yung nag-retail ng NFA rice? Bakit barred? Kasi merong mafia, merong sindikato sa rice monopoly. Sa monopolyo ng bigas ay merong mafia diyan, merong sindikato. Nasa gobyerno ang sindikato kasi noon pa yan nung hindi pa nakaupo si PBBM. Sila yung nag-control diyan ng presyo ng bigas. Kasi bakit, sino bang presidente ang nag-barred noon ng NFA rice sa retailer na hindi na pwedeng magbenta sa retailer ang NFA? Sino bang presidente yun, kaninong governance? Di ba yun yung sindikato na presidente yung nagbawal niyan? Baka kasi sa kanila galing yung mga imported rice na yan Yung imported rice na yan, of course, ang mga bumibili niyan, mga inchik na naman. At ang sa NFA naman ay dito naman tayo bumibili sa ating local farmers Kaya mura dito tayo bumibili sa Abra, sa Benguet, na malalaking rice field sa Cagayan Valley. Kaya nga 25 at 27 pesos lang per kilo ng NFA rice, pero ang stock nito ay kukunti lang kaya madaling maubos. Kaya umangkat na naman tayo sa imported galing China at Vietnam. Ngayon diyan papasok ang sindikato or the rice mafia o rice cartel. Sila yung nagdikta ng presyo ng mga bigas. Kaya wag natin isisi kay PBBM dahil hanggang sa NFA rice lang ang control. National Food Authority yung makontrol. Yung mga inangkat na ng mga businessman na mga inchik, kasi dito sa amin mga inchik yung may malalaking warehouse may malaking bodega ng mga bigas, mga inchik. Kaya inchik palagi ang na-blame dyan Ayan, so dapat merong disenyo ito, merong batas na gagawin na wala ng middleman. Yung wholesaler ay dyan lang sila, merong bodega. And then yung mga retailer na galing sa palengke, yung taga-palengke, doon mismo bibili sa wholesaler. Bawal ang middleman at bawal ang overpricing. So ibig sabihin, kung 30 pesos lang ang kuha nila sa wholesaler, dapat 34 pesos lang, 4 pesos lang ang profit sa bawat kilo. Mataas na yung 4 pesos dapat 2 pesos lang. Galing sa wholesale, example 30 pesos, dapat 32 lang yan pagdating sa palengke. Or 33, ganyan. Pero ang nangyari, overpricing, ito yung dapat i-control ng gobyerno natin. Nag-utos na dyan si PBBM sa ating mga ahensya ng dyan mismo sa National Food Authority at sa Department of Agriculture. Yan ang binigyan ng kautusan na pababain yung mga presyo ng bigas at manmanan ang mga sindikato dyan, pero hindi nila ginawa. Baka yung mga opisyalis dyan sa agriculture ay kasama sa rice monopoly o rice mafia. So yan ang katotohanan, kaya aking ginawan ito ng video para malaman ng
mga taga-DDS, yung palaging biniblame si PBBM sa pagmahal ng bigas, iba ka yung tatay nila yung nag-ano niyan eh, nagpapasok niyang mga bigas na yan na imported na mahal. Kaya ito ang dapat imbestigahan. And then huliin yung nag-overprice. At bawal na yung middleman kasi diyan papasok yung mga inchik eh, sa middleman. Ang middleman ang nagdagdag kaagad ng presyo kaya pagdating sa retailer ay doble na. Okay, balik tayo sa video ito. The selling price is somewhere around 50 to 60 pesos. And everybody was confirming that. So may we again ask, Mr. Chair, the Department of Agriculture, nung tinanggalan ng power ang NFA na magbenta through NFA rice retailers in the public markets, Ayan. nagkaroon ba ng tila abuso sa baba at collusion sa mga middleman na parang ang nangyayari is when the cat is away, the mouse will play. Kaya kanya-kanya silang pataasan ng presyo. Tama yan. Please respond, DA. Yes, there is an apparent collusion, given the scenario that we've discussed, Madam Chair. Mr. Chair, that's why I'm asking these questions again. Because we need to have greater voices, not only from members of Congress, but from the DA family themselves who are overseeing these things, and DTI, if we have a DTI rep here, and even the wholesalers, importers, farmers, and retailers. Ayan, tama. DTI kasama yan sa pagmonitor ng mga presyo. Mga taga-DTI, pumasok naman kayo sa mga palengke, sa mga retailer, at tingnan nyo kung merong mga mahal na bigas dyan na sobrang taas. Hulihin nyo. Yun ang dapat gawa ng batas. Nahulihin yung nag-overprice. Meron ng batas yan eh, pero walang nanghuli. E di magdala kayo ng pulis kung hindi kayo makahuli. Diba? So, DTI pala ay involved sa ano na to, sa mafia na ito, sindikato to eh. Parang pinaglaruan nila ang bigas. Sila-sila lang yan, kaya hindi nakarating sa itaas. Hindi nga alam ni PBBM na yan na yung presyo ng bigas ngayon eh. Akala ni PBBM na 30 pesos pa. Kasi sa NFA, 27 lang eh. Per kilo ang bigas. Kaya meron pa rin nagmanipula, merong nagmanipulate. Merong ano ang bigas lang yan pero malaking pera yan kasi araw-araw lahat ng tao bumibili ng bigas eh. Kahit piso-piso lang yan pero bawat segundo ang pumapasok diyan ay milyones. Kaya malaking pera ang bigas. Kaya palagay ko ay mga inchik pa rin ang nag-ano niyan eh. Yung pinaka-boss sa kanyang rice cartel. At yung mga taga-ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Agriculture ay may mga porsyento hati-hati yan. Tsaka DTI para may lagay-lagay lang para hindi magawan ng batas or hindi sila hulihin dahil meron ngang payula. Merong payula o lagay. Tamimi itong ano dito eh. Tamimi itong taga Department of Agriculture, walang maisagot eh. Yung binili, nawalan na nga ng poder. Pero siyempre, andun yung bigas. So binenta nila, not through bidding, but through negotiated procurement, to big businessmen, Ayan na. to wholesalers who bought it at 25 pesos and sold it retail at 45 pesos. Yung 2 pesos per kilo na tubo ay naging 20 pesos. At alam niya ng DA. Alam. Bakit hindi natin ito ilatag sa Senado? Because I'm sure, Mr. Chairman, members of Senate would do their share. If the DA family will be very transparent in telling them that there is a big problem. Ayan, so paano magsalita yung mga taga-DA, taga-Department of Agriculture? Meron ngang payula eh. Weekly yan eh. Every week merong matatanggap yan galing sa mga rice cartel na mga inchik yan eh. Kahit magpustahan pa tayo, mga inchik yan.
Inchik ang bumibili diyan galing sa wholesaler. Yung nag-wholesale din, mga inchik pa rin yun. Kaya sila pa rin yan. Ang gumagawa ng malaking bodega para i-hoard ang mga bigas, inchik pa rin. And then pagbenta nila sa mga retailer, nandito na naman ang retailer overpricing. Kaya dapat malaman galing sa middleman kung magkano talaga ang pinatong para ma-regulate yung pagtaas ng presyo pagdating sa palengke sa retailer. Kaya ito, kung ako ang nasa Congress, sa Senado na mag-imbestiga niyan, kung ako halimbawa ay isang congressman, ay gagawa ako ng batas na walang mag-middleman sa bigas. Kasi ang middleman ang pumapatong diyan eh. Ang middleman ang naglalaro between the wholesaler and retailer. Yung middleman, yung nasa gitna, pinapaikot niya ang presyo ng bigas. Binibili nga sa wholesaler 25 pesos per kilo lang eh. Tapos pagdating sa doon sa retailer ay ibibenta ng 40. Kaya ang gawin naman ng retailer, ibibenta niya ng 50 o 60. Kaya tataas talaga ang bigas. Sobrang mahal kasi merong naglalaro sa gitna. Yun ang dapat ikulong at yun dapat ang sisihin ng taong bayan ng mga DDS, hindi si PBBM. Kasi nag-utos lang naman si PBBM na ibaba niya yan. Ibaba nyo yan, Department of Agriculture na yan. Kasi meron ngang ano dyan nangyayari na sindikato, na rice mafia. Rice cartel ang meron dyan. Merong mga hati-hatian, parang custom ba sa customs. Galing sa runner, merong share ang runner, merong hati yan sa mga kinikita ng mga busing. At lahat ng nasa opisina, merong mga hati yan para walang kakanta. Ganyan din yung nangyayari diyan sa rice cartel, sa NFA, sa Department of Agriculture at sa DTI. So yan ang sindikato diyan na hindi pa nabunyag. Kaya dapat yan ang imbestigahan kasi marami ang nagugutom. Marami ang umaangal kay PBBM, nagugutom. Pero hindi ito alam ni PBBM na ganyan pala yung kalakalan ng bigas na sobrang taas na pala. Magmula sa sinabi niya na nasa lang yan, 20 mahigit, 20 pesos. Totoo nga, 25 to 27 kilo lang eh, ang ating mga local rice. Kung doon kayo bibili sa NFA, madaling maubos eh, kaya doon tayo bumili na naman sa China at Vietnam. Kaya tumaas ng tumaas, plus middleman charges ay lalong nadudoble. Okay, so ito, siguro maliwanagan tayo dito mga kababayan kung bakit tumataas ang bigas na hindi na makontrol ng ating presidente, kasi yung nandyan na nakaupo din sa mga ahensya ng mga leader ay nagbulag-bulagan lang. Okay, so kung magpaalam na, hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated.